Good morning po sa inyong lahat. Tayo po ay magsitayo at humingi po tayo ng basbas sa ating Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli sa pagkakataong ito na kami ay tutunghay sa inyong salita. Kami po, Panginoon, ay takip tuhod na lumalapit sa inyo, na may kababaang loob, Panginoon. Patuloy mong alisin ang mga hindrance sa aming puso upang hindi namin maunawaan ang iyong salita. At gabayan niyo, Panginoon, ang iyong lingkod sa pagtuturo ng iyong mga salita. Naway ang pagkilos ng kapangyarihan ng iyong salita, Panginoon, ang siyang makita, patuloy na pangunahan ng banal na Espiritu upang maging wasto ang katuroang ito. Lord, pagpalain mo ang bawat isa, maging ang aming broadcast, kayo po ang magpala, maging ang lahat ng nasa online, Panginoon, at lahat ng nakikinig ng iyong salita, naway mapagpalain niyo rin sila sa mga sandaling ito. Lord, sa iyo ko po inaalay ang pagtuturong ito, naway ang pagkilos ng salita ng iyong salita, Panginoon, ay maging aral sa bawat isa na patuloy na gawin ang iyong kalooban. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay makakaupo na. At akin pong naalala yung patungkol kay Haring Solomon na nung siya ay binigyan ng kahilingan ng ating Panginoon, hindi siya humiling ng kung anumang bagay. Bagkus, ang hiniling niya ay ang karunungan. Alam niyo kung bakit? Pagka ikaw ay mahusay na namumuno, ang tagumpay ng isang bansa ay nakasalalay sa iyo. Dahil ikaw ay may kahusayan na nagmumula sa Diyos, magiging maayos ang pamantayan ng iyong pamumuno sa iyong nasasakupan. So, sa umagang ito, kung mayroon man akong kahilingan sa mga sandaling ito, nais kong kumilos ang Panginoon sa ating gobyerno upang ang namamahala dito ay magkaroon ng transparency, lalo na pagdating sa paggamit ng pondo ng kabanang pamahalaan, upang sila ang maging instrumento sa pagsulong ng ating bansa. Paki-slide po, Pastor. Basahin po natin ang Kawikaan 29 verse 2. Ayan. Sinasabi diyan, kapag matuwid ang namamahala, bayan ay nagsasaya. Ngunit tumatangis ang bayan kung ang pinuno ay masama. Now, suriin natin ang dalawang klase ng pamumuno. Saan natin iuugnay ang pamahalaan ng Pilipinas? So, ito ba'y kalooban ng Diyos? Well, anuman ang ating opinyon, Diyos na ang may alam. Hayaan mong sagutin ito ng ating teksto, ang Roma 13, Kabanata 1 hanggang 7. Sige po, ang topic po natin sa umagang ito ay the Christian's duty to government. Yan ang ating teksto, Romans 13 verses 1 to 7. Bakit kailangan nating malaman ang ating tungkulin sa ating gobyerno? Di ba? Sa bahay, meron tayong panuntunan. Pagkatapos gamitin ng ilaw, patayin. Pagkatapos mag-CR, maglinis ng CR. Yan, maraming panuntunan. Kaya importante pong alam natin ito. Sapagkat hindi tayo magkakamali. Kung tayo ay may alam kung ano ang ating gagawin sa araw-araw, sa trabaho, magagawa natin ito ng mabuti at hindi tayo sasablay. Maging sa pagmamaneho sa kalsada, may mga batas tayo dyan na dapat alam ng driver, kaya't kailangan pag-aralan. Sa school, meron din tayong mga panuntunan, may dress code, may mga dapat tayong gawin kung nagle-lecture yung teacher. So, importante ang ating malaman ang ating mga duty kung saan man tayo naroon. So, unang puntos natin ay submit to the government. Ayan ang ating submission ay yan ay act of obedience to God. Kung babasahin natin ang talata 1 ng Roma,
Yan, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng pamahalaang umiiral. So, yung Diyos ang nagtatag ng pamahalaang umiiral. Kapag pinag-uusapan ang pagpapasakop, ibig sabihin ay kusang loob at masayang inilalagay natin ang ating sarili sa ilalim at pagsunod sa otoridad ng mga namumuno sa atin. Hindi tayo yung nagtatrabaho, tayo pa yung marunong sa amo. Masama yun. Dapat kung sa payong ng sakyan ni Diskaya, doon lang tayo sa ilalim. Napapayungan tayo ng otoridad. So, ito ay pamantayan tungkol sa ating relasyon sa gobyerno. Basahin po natin yung verse 2. Ayan, verse 2. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos at sila'y paparusahan. Ayan. Ang kawalan ng pagpapasakop ay paghihimagsik sa Diyos. Bakit po? Ayan. Dahil itinalaga ng Diyos ang pamahalaan, ang maghimagsik laban sa pamahalaan ay ang maghimagsik laban sa Diyos. So, konektado pagka kinalaban mo yung pamahalaan, dahil ang Diyos ang nagtatag dito, yan, kalaban mo na rin ang Diyos. So, dalawa. Akala mo isa lang kinalaban mo, dalawa. Tingnan natin ang tatlong bagay. May verse 5 pa pala yan, Pastor. Yan, verse 5. Kaya nga, dapat kayong pasakop sa kanila, hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong budhi. So, tingnan natin ang tatlong bagay na binanggit sa talata. Una, ang government ay nagmula sa Diyos. Base sinasabi niya, no? Sinasabi ng Romans 13:1. Sila'y itinalaga ng Diyos at ang pangatlo, sila'y lingkod ng Diyos. Malinaw na sinabi ni Apostol Pablo na nagpapasakop kayong lahat sa mga namumuno sa pamahalaan. Yan. Now, kung i-apply po natin sa ating kultura at henerasyon po ngayon, bagamat hindi tayo sumasang-ayon sa mga ginagawa ng ibang politician po natin in government or in authority, sabi ng Biblia, kung tayo ay residente ng Pilipinas o anumang bansa, kailangan po tayong magpasakop. To what degree? To what extent tayo dapat magpasakop? So, balikan natin ang Roma 3:1, di ba? Sabi diyan, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. So, ito ang rason. Throughout the Christian history of the church, ang madalas na umuusig sa iglesia ay ang government, mga emperors. Di po ba? Sabi ng Biblia, magpasakop pa rin sa Diyos. Di ba yung binasa natin kanina, dalawang uri ng pinuno, masama, mabuti. So, sa paanong paraan sila nagmula sa Diyos? In what way, ayon sa katuruan ng Biblia, na sila'y itinatag ng Diyos? Basahin po natin ang Daniel 2 verse 21. Ayan. Siyang nakakapagbago ng mga kapanahunan, naglalagay at nag-aalis ng mga hari sa luklukan, siyang nagbibigay ng karunungan sa matatalino at kaalaman sa may pangunawa. O, ayan. Bakit may presidente at prime minister na nakalukluk ngayon? Dahil po ba sa boto ng tao? Dahil po ba sa kagustuhan lamang ng tao? Sa isang anggulo, yun ang pasya ng tao na sila iboto.
Pero ang katotohanan, ang lahat ng pwedeng maganap ay pinahihintulutan ng Diyos. Siya ang nagpapasya kung sino ang maghahari at siya rin ang nag-aalis sa kanila sa trono. Bakit po? Itinatalaga ng Diyos, itinatatag ng Diyos ang mga namumunong ito for a specific reason and purpose. Tulad po ni Paraon, basahin po natin ang Roma 9:17. Ayan, sapagkat ayon sa kasulatan ay sinabi niya sa hari ng Ehipto, ginawa kitang hari upang sa pamamagitan mo'y maipakita ko ang aking kapangyarihan at maipahayag ang aking pangalan sa buong daigdig. Tingnan nyo. Di ba? So in Daniel chapter 2, Roma chapter 9 at Daniel chapter 4, mga talata sa Biblia, na ang dahilan mga kapatid, you have good prime minister, bad prime minister, good president, bad president, good things, bad things, not necessarily only limited lamang sa pagboto ng tao. Kasama po ito sa plano ng Diyos. So when it comes to government, bakit itinuturo ng Biblia na kailangan mong magpasakop sa kanila, whether they are good or bad? Because the Bible says, sila'y itinatag, sila'y itinalaga, sila'y nagmula sa Diyos. Gaano kalawak ang ating pagpapasakop? Sabi rito, basta't hindi lalabag sa ating ikabubuti, both physical and spiritual. And of course, ikabubuti na nakapaloob sa katuruan ng Biblia at hindi makukumpormiso ang ating pananampalataya. Ayan. May dahilan ba tayo para hindi magpasakop? Ayan, meron tayong slide ng pastor. Ayan, dahilan ng hindi pagpapasakop. Una, kapag inutusan tayong sumamba sa hindi tunay na Diyos, yan yung nasa Daniel chapter 1, 3, and 6. Number 2, kapag inutusan tayong sumuway sa malinaw na utos ng Diyos. Ayan yung mga talata natin, yung Gawa 4:13-21. Ito yung patungkol kay Pedro at Juan na pinipigilan ng hari na magsiwalat ng katotohanan at magturo ng ebanghelyo. Pero hindi sila napigil. Hindi nila isinalang-alang ang kanilang pananampalataya at ang kanilang pagmamahal sa Diyos. Yung Gawa 5:28-29, ito yung katwiran nila na susunod kami sa Diyos at hindi sa tao. At sa 40 and 41, ito yung kasiyahan ni Juan at Pedro na sila ay inusig sapagkat sila ay nangaral ng patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya marami tayong dahilan na pwedeng magpasakop sa pamilya. Although ang magulang, ang ating mga kuya, ang may authority, pero kung ang itinuturo ay mali, bakit tayo magpapasakop? Halimbawa, inutusan kang manguldap ka nga doon, susunod ka ba? Di ba? Kaya titingnan natin kung maganda ang utos, magpapasakop tayo. Pero pag hindi, may pagkakataon tayong mag-decline. Inutusan ka ng pastor, lustayin mo yung pundo dyan, kapatid. Susunod ka ba? Wala naman tayong lulustayin, wala tayong pera. Kaya pasalamat tayo sa church ito sapagkat tama lang. Wala tayong kukurapin. Kasi sabi nga, corruption, ang nangyaring corruption, lahat daw po, yun, ano bang pagkakasabi doon? Lahat po raw tayo ay nagbabayad doon. Kaya susunod tayo sa ikabubuti. Marami itong marami itong consequence na yung hindi natin dapat sundin pagka mali. Halimbawa, sabi ng tatay mo, ng kuya mo, huwag ka na magsimba doon, wala naman yung Diyos nyo eh. Susunod ka ba o hindi? Hindi, sapagkat
alam mo na ang katuruan patungkol sa Diyos mo. Bakit mo iintindihin yung magulang mo, kapatid mo? O, mga tuwira na lang tayo. Susunod ako sa Diyos ko, hindi sa inyo. O, di ba? Eto, tingnan natin yung example of godly men who disobeyed authority within the biblical context. Ayan. Ayan yung una, Hebrew midwives disobeyed Pharaoh. But the Israelites did not campaign to take him down. Ito yung patungkol sa mga utos sa mga hilot na patayin yung mga anak na lalaki during those times. Pag babae, buhay. Pag lalaki, patay. Pero ano ang katwiran ng midwives? Sabi nila, madali pong manganak yung mga Israelita. Pagdating namin, nakapanganak na. Kaya hindi na may sasagawa yung pagpatay. Siyempre, makikita nung nanay eh. Oh. Kaya kung masasakripisyo yung ating pananampalataya at lalabag tayo sa Diyos, hindi tayo magpapasakop. Kung mo tauhan ka, kung mo mababa kang uri ng nilalang, kahit mali na, susunod ka, ikaw mapapahamak, sige ka. Utusan ka magnakaw, pag nahuli, yari ka. Pag sumunod ka. Pero kung hindi ka nagpapasakop doon sa mali, ligtas ka, kapatid. Lagi nating isaalang-alang yung ating pananampalataya kung may mga utos na maging ang ating pastor, ang ating mga deacon o anumang kwan sa church, kung ang iniutos ay mali, kahit member tayo ng iglesia, hindi tayo pwedeng magpasakop. Doon lang tayo sa tama. Dahil yun ang turo ng Biblia. Doon tayo lagi aalain sa Word of God. Hindi tayo lalampas doon. Ayan, pangalawa, Shadrach, Meshach, and Abednego refuse the king commands sa Daniel 3:16. Ito yung sinasabi ng kings dito, yung bow down dun sa golden statue. Pero hindi sumunod. Hindi sumunod ang tatlo rito dahil gusto nilang sundin yung ating Panginoon. Doon lamang sila magsasubmit sa Panginoon. Tapos sa number 3, Elijah rebuked and confronted the evil king Ahab. Sabi diyan sa 1 King 18, "Are you God's prophet that you need to rebuke government authority?" Ayan, basahin po natin ang next slide. Gawa 5:29. Ayan, ayan ang magandang pansagot doon sa mga maling utos. Sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, "Sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao." Yan ang ating pamantayan. Pagka iniutusan tayo na masasakripisyo ang ating pananampalataya, hindi tayo dapat na susunod dahil ang titingnan natin yung katuruan ng Biblia. Kasi hindi natin magugulorify yung Panginoon kung alam natin ang tama at susunod tayo sa mali. Di ba? Makita mo sa kalsada, no U-turn, nag-U-turn ka, di huli ka. Hindi ka sumunod. Yan. So, bakit po itinalaga ng Diyos ang government? Ayan. Ayan, To monitor and to preserve life through order in the world. Kung walang pamahalaan ayon sa Biblia, sino po magpaparusa sa mga gumagawa ng masama? Ayan. Ang mga pulis, kung walang government, sino magbibigay ng security and protection in the civil order? Di ba? Kaya lang naman sila nakakagalaw dahil may order doon sa authority. Mayroon tayong general, yung mga matataas ang ranggo. Pero when it comes to the higher officer, yung presidente ang ating higher officer nila. Ito namang presidente natin, ang higher authority niya, yung ating Panginoon. That is the Lord is the supreme authority over all.
under niya ang presidente. Yung presidente natin, under niya naman tayo lahat, maging yung mga otoridad sa buong bansa. So, furthermore, kung walang government, walang kaayusan. Ito yung mga namumuno, ito ay lingkod ng Diyos, sabi kanina sa Biblia. Saang anggulo o bagay nagiging lingkod ng Diyos ang gobyerno? Di ba? Kung ating iisipin, bakit sila naging lingkod ng Diyos? Hindi naman sila parte ng iglesia. Hindi naman sila parte ng pagsamba sa loob ng templo. So, paano sila naging lingkod ng Diyos? Ayan, tingnan nyo. Lingkod o instrumento sila ng Diyos for the public in doing order in civilization. The government will preserve life, alagaan ng mga tao, protektahan ng buhay, then parusahan ang mga masasama. Ayan. Meron ng masasamang malapit ng maparusahan. Tingnan mo yung killer ni Kirk, ano ba yon? Yung bumaril dun sa Charlie Kirk. Ang hatol sa kanya ay death penalty, pero gusto nang mambabatas, madala siya sa firing squad. O, di ba? Ganyan ang gobyerno. Pag ikaw masama, ibibigay sa iyo yung parusang nararapat. Although ang tao walang karapatang bumawi ng buhay ng may buhay, pero meron silang otoridad na igawad ang parusa na kung ano yung capital punishment na uso doon sa bansang yon, yun ang maipapatupad. Okay? Pangalawang tungkulin ng Kristiyano. Yan, do what is good. Wow. Tama yan, nagsisimba pag linggo. Yung ating mga karelasyon na hindi Kristiyano, dapat nating dalhin dito. Kung mahal mo si ganito, mahalin mo ang kanyang pananampalataya. Do good means to act in a way that is beneficial, kind, or morally right for others. It demonstrates godly love and goodness. Yan. Kung ating titingnan ang mga talata, pakipindot uli, Pastor. Basahin natin yung Roma 13, verse 3. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalang kanila. Di ba? Kaya ang ating gobyerno, dalawang porsyon. For good. Good ang gobyerno sa iyo kung good ka rin sa kanila. Pero pag masama ka, abay, terror din ang gobyerno sa iyo. Alam nga namang mabuti ang gobyerno sa iyo na ikaw ay nagkasala. Oh. Bibili lang kasi ng sasakyan, bakit may payong pa? Oh. Pambihira. Bigay na lang kayo sa akin yung payong. Para... Ayun. Basahin natin yung Roma 13 verse 4. Ayan. Sila yung mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila ay may kapangyarihang magparusa. Sila ay mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. So, yung gobyerno may otoridad na magparusa. Eh, sayang lang, di natuloy yung ating death penalty noon eh. Si Echegaray lang yata ang nabigyan ng parusang ganun eh. Nawala yun for the past years dahil binago ng ating pamunuan. Pero hindi natin dapat questionin yung sistema ng pamumuno ng ating Pangulo dahil yun ang nais o kalooban ng Diyos na gawin niya during sa kanyang panunungkulan. Hindi po tayo ang dapat magbago ng gobyerno, bagkos ang Diyos.
Mamaya, malalaman natin yan kung paano sila natin babaguhin. Sa pamamagitan natin, ha? Okay. Buksan, pag-ipindot po ulit yung ating mga talata dyan na patungkol dun sa mabuting gawain ng tao. Ayan, sa Roma 2 verse 7, bibigyan niya ng buhay na walang hanggan ang mga taong patuloy na gumagawa ng mabuti, naghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan. Sa Efeso 2:10, sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin nung una pa man. So, bago tayo create ng Panginoon, iniisip niya na tayo ay nakadesign dun sa mabuting gawain. Colossus 1 verse 10, ayan, sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Yan, salamat sa mabuting gawa ng ating lokal na pinuno. Nag-benefit tayo ng salamin na doble vista, pwede sa malayo, pwede sa malapit. Pero kaya kong basahin yan kahit wala akong salamin. Pero yan ang mga dapat sa pinuno na nagkakaloob ng magandang serbisyo sa lipunan. Although meron pa nga akong nagugustuhan sa opisyal ng gobyerno somewhere in Maynila na sa kanyang kabataan, sa kanyang panunungkulan, nagkakaroon siya ng mga proyekto, nakakapagtayo ng establishmento nang hindi siya kumukuha doon sa pundo ng bayan, bagkus ginagawa niya ito sa kanyang magandang inisyatiba na meron siya mga kaibigang hinihingan niya ng donasyon at naisasagawa niya yung kanyang proyekto. Dangan nga lamang dahil siya ay bata pa, hindi pa siya pwedeng lumahok o kumandidato bilang presidente. Hindi qualified ang kanyang age. So, kailangan niya muna magsenador. Bahala na kayo kung sinong politika yun. Kasi sabi sa Biblia, bawal tayo mag-endorso ng politiko. Bawal tayo. Kaya nung pinag-aralan ko to, ay hindi ko babanggitin yung pangalan, pero babanggitin ko yung kanyang ginawang maganda. Kung ikaw ay may puso sa paglilingkod, gagawa ka ng maganda, kanino magre-reflect yun? Di sa'yo rin. Pag ikaw ay pumalaot doon sa mataas na posisyon, bibit-biting ka ng tao. Pero pag ikaw ay masamang politiko, pagdating ng eleksyon, burado ka sa listahan ng hindi ka ililista ng botante. Lalaktawan ng shade yung pangalan mo. Ayan. 2 Timothy 2 verse 21. Ayan. Ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi, malinis, at karapat-dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Ayan. And 2 Timothy 3:17, upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. At ang Galatians 6 verse 9, kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Ayan. Huwag nating bibigyan ng expiration yung ating paggawa ng mabuti. Sa produkto lang yun. Dapat yung paggawa ng mabuti until we are living in this world. Katulad ng Panginoon, hindi siya nagsawa na ituro ang patungkol sa kaligtasan ng tao. Then, doing good also means praying. Sinasabi sa 1 Timothy 2 verse 1 and 2. And also evangelizing sa Mateo 5:16 and then Mateo 20:25 to 28. And then, guard your heart and control your words. Bakit? Nakakaawa yung mga politiko na sinasabihan ng netizen lalo manood ka ng social media. Minsan below the belt naman. Grabe.
Pasalamat tayo, naging Kristiyano tayo. Dati, nung hindi pa ako nagbabasa ng Bible, nagsasabi rin ako nakakapagsalita rin ako ng bad words dito sa mga namumuno. Pero, nung nabasa ko yung Bible, ay hindi na. Sabi sa Exodus 22 verse 28 sabi, huwag ninyong lalapastanganin ang Diyos, ni mumurahin ang pinuno ng bayan. Mahirap. Pag minura mo yon, pinuno ng bayan yon, tinalaga ng Diyos yon, kanino mapupunta yung mura mo? Alam mo ba, yung pagmumura, sinasabi ng Bible, pumatay ka na ng tao sa salitang yon. Kaya, mag-ingat po tayo. Ayan. Tapos, kung dito sa ating lipunan, patungkol sa trabaho, yung gumagawa ng mabuti, nagkakaroon ng mga promotion, ng bonuses, even trip ticket to abroad or local travel, at saka merong more benefits ang kanyang natatamasa. Pero pag ikaw ay masama, gumagawa ng masama, ano mangyayari sa iyo? Hinahabol ka na ngayon ng gobyerno. Tumatakas pa, hindi naman siya makakatakas. Tapos, lifetime ban sa government position. Hindi lang yon, gigisahin ka pa sa Senado. Nakakahiya, di ba? Nakita ka roon, tapos paano yung kamag-anak mo, paano yung mga anak mo, bubulihin yun pag nag-school yun. Nakakaawa nga yung empleyado ng DPWH, nakasakay doon sa sinakyan niyang pagbiyahe, nilait siya ng mga tao. Hindi naman dapat kasi although nakakabit sa kanyang katawan yung uniforme ng DPWH, pero hindi naman siya ang may gawa noon. Kawawa eh. Dahil sa kasamaang ginawa ng ahensyang yon, pati yung mga walang kinalaman, nadadamay. Kaya't ang ginawa ni Secretary Vince Dizon, wag muna magsusot ng uniforme para hindi mabuli. Grabe naman kasi, grabe namang netizen nyo na yung kasalanan nung ibang engineer ipinatong dun sa ibang tao. Dapat, ang ganitong bagay, hindi tayo padalos-dalos. Sabi nga dito, ng train your conscience, dito sa doing good, learn the issues and examine what scripture says about those issues, then act. Kailangan yung pagkilos mo, naka-align dun sa Panginoon. Hindi ko mo DPWH yan, ay, ano yan? Oo, wag tayong ganun kasi pagka nagsabi ka ng ganun, ano sabi kanina, hindi ka dapat magsabi ng masama sa mga pinuno ng bayan. You violate the law of the Bible. Bakit? Doon ba sa sinabing natin yun, matatransform tao? Hindi. Maaring magtanim pa sa'yo ng galit yun. Kung makita ka sa madilim, gawan ka ng masama. Although, nagngingit-ngit tayo doon sa mga nangyayari, pero hindi tayo yung right person na magdisiplina sa kanila. Sabi ng Biblia parurusahan ng masasama antayin na lang natin yung bahala ang Diyos sa kanila, hindi tayo. Basahin po natin yung unang Pedro, Kabanata 4, talata 14 hanggang 15. Ayan. Mapalad kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang espiritu ng kalwalatian, ang espiritu ng Diyos. Sa 15, huwag namang mangyaring maparusa ng sino man sa inyo dahil siya'y mamamatay tao, magnanakaw, salarin o pakialamero. Ito po yung dalawang klase ng suffering Suffering na mabuti, mula sa mabuti, suffering mula sa kalukuhan. Una, di ba? Parusa dahil sa kalooban ng Diyos. Maganda yon. Kung inuusig ka ng gobyerno dahil sa pagtuturo ng magandang balita, mapalad po tayo.
Ang sabi ng ibang apostol, ikulong niyo man ako, ano man gawin niyo sa akin, patayin niyo ako, pero I'd rather follow God rather than men. Pangalawa, parusa dahil sa kalukuhan. Di tayo mapala dito kung tayo mismo ang gagawa ng kalukuhan. Pag tinanong ka, bakit ka inuusig bilang Kristiyano kapatid? Kasi nagnakaw ako. Akala niya walang nakakita, may CCTV pala. Huli. Di po magandang patotoo yan sa ating Kristiyano na gagawa tayo ng kalukuhan. Tapos usigin tayo ng gobyerno. Oh. Sa Biblia, may tinatawag na capital punishment. Kapag ikaw ay nangalunya, papatayin ka. Di ba noon yung nangangalunya, ilalabas ng bayan, babatuin hanggang sa Madedo. Kapag ikaw ay nahuli bilang namumuhay sa kabaklaan, papatayin ka. Sorry for the term kabaklaan, pero doon sa Exodus 20 verse 13, lalaki sa lalaki. O di ba kabaklaan yon? Kapag ikaw ay nagnakaw at hindi mo pagsisihan, hindi mo lang babayaran ng utang mo. Kung gagawa ka pa ng kalukuhan, papatayin ka rin. Ito po ang capital punishment sa Biblia. Ang paggawa ng isang bagay na lumalabag sa utos ng Diyos. Ano po ito? Kalooban ng Diyos na patayin ang mga taong lumalabag as a nation sa kanyang mga utos. Kaya mapapansin po natin sa lumang tipan, bakit inutos ng Diyos sa mga Israelita? Patayin mo ang Palestine, ang Moabites, Edomites, Canaanites. Hindi kasali yung hindi nagtatites, ha? Kay Pastor Roying lang yon. Bakit ang daming giyera? Kasi sa kalooban ng Diyos, capital punishment is with Him. Di ba sabi ng Biblia, thou shall not murder. Pastor, bakit daw yung pinapatay ang Diyos? Di ba? Bakit thou shall not murder, pero bakit maraming pinapatay ang Diyos? Is because ang tao walang karapatang bumawi ng buhay, pero ang Diyos na lumikha ng buhay, may karapatan dito. Kung yung otoridad may karapatang magparusa sa masama, yung Diyos may karapatang bumawi ng buhay ng taong masasama. Kahit nga mabuting tao ka, namamatay ka, dahil yun ang nakasaad sa Biblia. Pero, mamatay ka mabuting tao, blessing yun dahil meron kang eternity, eternal life.